Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis sila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan, nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo, at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nanggilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules, kasunod ng pagpapakita ng Panginoon. Matapos nga ang pagpapakain sa higit 5,000 katao, ngayon naman ay karugtong nito ang isang kagilagilalas din na natunghayan ng mga alagad. No? Si Kristo ay naglalakad sa tubig. At maganda po na mapagnilayan natin yung tagpong ito. Na sabi nga po, no, inutusan ni Jesus na mauna ang kanyang mga alagad na pumunta sa kabilang ibayo, sa kabilang lawa. Habang siya naman ay naglaan ng panahon para magkaroon ng, kumbaga, yung me time. No? Pag sinabing me time, hindi lang basta maggumala, kundi yung makapagpahinga at makapagdasal. Yun yung tinatawag na talagang me time. Hindi kung saan-saan tayo magwawalwal o kung saan-saan tayo pupunta, tapos mapapagod ka lang. So yung me time talaga ay yung makakapaglaan ka ng oras na mapagnilayan mo din kung ano ang mga nagawa mo at mga gagawin pa. At pagkatapos nun, sabi, malinaw naman, no? Sabi dito, nakita ni Jesus na nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad. Nahihirapan sa pagsagwan dahil salungat sila sa hangin. Nakita naman ni Jesus, pasalungat sila sa hangin. Kasi kakalabanin ba natin ang nature? Natural yung, di ba, nasa lawa ka, tubig, hangin, hindi naman natin pwedeng pahintuin ang hangin. So para bang sa kwento, no, alam ni Jesus na nahihirapan ng mga alagad. Kasi nga salungat. Anong ginawa ni Kristo? Para bang, sige, bahala kayo dyan, no? Kasi siya, ang kasunod, lumalakad na siya sa tubig. At ang sabi din sa Ebanghelyo, lalampasan sana niya. Nakukuha niyo po ba? Lalampasan niya sana. Nakikita niyang nahihirapan ang mga alagad. Kasi nga, pasalungat. Sige, sagwan kayo ng sagwan. Okay lang yan, sige. Parang okay lang na mahirapan naman tayo paminsan-minsan. Hindi yung, kasi, di ba, sa pagpapakain ng 5,000, anong naging effort ng mga alagad para dumami yung pagkain?
nag-distribute lang naman sila. Nakukuha niyo pa po ba? So, ito rin, ganun din sa kanilang pagtawid, hindi laging smooth. Na para bang sinasabi niya, okay yan, normal yan, no, na mahirapan kayo nang sa ganun. Kasi sa paghihirap naman natin, di ba? Kapag nakakaranas tayo ng hirap, doon naman tayo din talaga tumitibay kung hindi tayo sumusuko. Doon din naman tayo napapalakas. Kaya parang gustong hayaan ni Kristo, sige, danasin niyo muna yan. Pero yun nga, nung makita siya ng mga alagad, napansin, siya din naman mismo ang sumakay sa bangka. At pagkasakay niya sa bangka ay uminahon ang hangin at sila'y nakapaglayag. Sana mapagnilayan din natin na huwag tayong agad-agad susuko. Kaya nga sinabi ni Kristo, huwag kayong matakot na may mga bagay sa buhay natin na dapat nating maranasan. May mga bagay o pangyayari sa buhay natin na kailangan din natin maranasan. Hindi sa walang pakialam ang Diyos. Hindi sa pinababayaan tayo ng Diyos. Pero ang lahat ay para din sa ikatatatag natin. Dahil sa mga alon ng buhay, doon naman tayo hinahayaan ng Diyos na mag-isip ka kung ano ang dapat gawin. Kasi may kalayaan nga tayo, di ba? Binigyan naman tayo ng isip, binigyan naman tayo ng kakayanan, bakit di natin gamitin? Hindi pwedeng mauwi lagi sa reklamo at hindi rin pwedeng mauwi na ipapaubayan na lang natin lahat. Na kailangan din tayong mag-effort. Sasamahan naman tayo ni Jesus. At kung sakali at alam ni Jesus na talagang hanggang dito lang ang limitasyon natin, hanggang dito lang ang kaya natin, siya din mismo ang magpapahupa ng mga kaguluhan sa buhay natin. Nawa, panghawakan natin ang sinasabi ni Kristo sa kanyang mga alagad at sinasabi pa rin magpasa hanggang ngayon. Huwag kayong matakot, kasama natin si Jesus. Amen.